Elena. Huwag mong pababayaan ang bata. At haharapin ko lamang ang aking bagong dating na pamangkin na si Nina Lepo. Opo. Nina Lepo! Binata ka na pala. Siya nga po. Kumusta ang tatay mo't nanay niyo? Mabuti naman po. Ay! Witness! Tatlolo! Dadagitin ng bata! Tatlolo! Tatlolo! Madali! Patayin! Patayin ang ibon! Salamat at nailigtas mo sa buwitli ang iyong pinsan. Si Floresta, ano kanyang pangalan? Ang pangalan niya ay kinuha ko sa bulaklak na kapares ko rin. Florante. Florante. Okay, gandang pangalan. Florante! Florante! Akala ko'y nawala na kayo. Nalibang lang kami sa loob ng gubat kapag maraming hanip doon eh. Eh, dami niyo nahuli, ano? Mukhang nalalaluan mo na po sa panlubla, ah. Nasabi ng papa kung magaling daw ang guro, magaling din na nag-aaral. Sa iyo ko lamang minana ang galing ko. May katwiran ka. Magagawa ba itong gagawin ko ito? Pipitasin ko yung bunga ng mansanas na yon. Mabuhay, Menelipo! Talagang magaling ang profesor natin. Mabuhay! Durante, ikaw naman ang tumudla na isang bunga. Kaya ko ng buga. Teka muna. May hayop sa loob ng gubat na aking tutudlan na hindi nyo makikita ang aking galing. Nasagulang ka na, Florante, upang ipadala sa Atenas. Kaya sinulatan ko na yung bantog na gurong si Antenor, pagkat siya ang ibig kong mamahalang pumanday sa iyong isipan. Magtatagal po ba ako doon? Oo, anak, hanggang sa kayo makatapos ng pag-aaral. Gusto ko po kasama ko si inay sa Atenas. Hindi maaari, anak yun eh. Aalisan mo ako ng tuwa sa buhay. Kapag inilayo mo sa akin ang ating anak. Floresta, huwag mong diligin ng luha ang pagkakalayo sa atin ng ating anak. At alalahanin mo yung salawikaing ganito. Pag-ibig, anaki aking nakilala. Di dapat palaksin ang bata sa saya. At sa katwa ay kapag namihasa, kung lumaki, walang hihinting ginhawa. Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso't lubhang maramdam. Inaakala pa lamang ang hilahin na darat ni Dina matutuhang bathin. Para ng halamang lumaki sa tubig, ako'y nalalanta munting di manili. Ikinaluluyang sandaling init, gayon din ang pusong satway maningit. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa hatol at ngunit, sa baitay sala. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang, sa iyog na anak. Sa taguring bunsot likong pagmamahal, ang isinasama ng batay nunuka. Ang iba anaki sa kapabayaan ang dapat magturong tamad na magulang. Yayamang narinig na ninyo ang mga gintong aral, ay kinakailangang pasimulan natin ang klase. Adolfo, huwag kang patalo kay Florante. Bumawi ka sa kanya. Ipakikilala ko sa iyo, ako pa rin nangaral sa klase. Ikaw na lang ang paborito ng Mexico. Kawa-awa naman si Adolfo. Alinsunod sa kasaysayan ay nalalaman ni Solomon ang lahat ng salita ng mga hayop, matangi ang salangga. Ito ngayon ang ibig kong malaman.
Ibig kong hasain ang inyong mga isip. Nakapagsasalita ba at nakapag-uusap ang mga langgam? Sino sa inyo makasasagot? Adolfo. Ang langgam ay walang dila at hindi makakapagsalita. Profesor, ang mga langgam ay nagsasalita. Hindi nagsasalita ang mga langgam. Nagsasalita. Hindi mo papatnayan. Minsan narinig ko ang mga langgam ay nag-uusap. Sinungalingan! Hindi ako nagsisinungaling. Lain mo kung ano kanilang pinag-usapan. Silang nagkakasalubungan ng mga langgam ay nagbubulungan kung saan nakalagay ang pino ng asukal. Silencio, silencio! Wala nang maging siguro ito para makasal sa totoo. Galit sa atin sa Adol. Kalimutan mo na yan. Pero maraming patulog. Lalong magagandang mga nimpa sa Albania. Kinakailangan alisin mo ang bigote mo. Kaya na, kaya na. Adolfo, saan mo binili ang bagong sandata? Sa dati Kusuki. Sapagkat ang ibig ko'y matalas na matalas. Yan ba ang gagamitin mo sa dulang ipalalabas? Maaari. Nandito, Profesor, ang kanilang partisyela. Mabuti. Gagawin natin ngayon ang huling pagsasanay ng buhay ng Reyna Yocasta at ng Haring Edipo at ng kanilang mga anak. Florante, magpasimula ka. Ako ang may karapatan sa Sestot Corona sapagkat nananalaytay sa aking mga ugat ang tunay na dugo ng hari kong amang si Edipo. Adolfo, Hindi, Mare. Ako ang may karapatan. Florante, ako ang dapat kilalaning hari sa Tebas. Ako ang dapat kilaling hari dito sa Tebas. Adolfo, ako ang panganay na anak ng Haring Edipo at ng Reyna Yocasta. Ang panganay ang may karapatan sa korona. Ako ang panganay na anak ng Haring Edipo at ng Reyna Yocasta. Ang panganay ay siyang may karapatan sa korona. Bilang isang inay, ipinapayo. Sinandro, bosis babae. Bilang isang inay, ipinapayo ko sa inyo. Ay, pati ng kawarehan. Hindi na inyong pasya, ay hindi ako tumututo. Adolfo, bakit ka nakatanga? Ganito ang sasabihin mo. Kasangayon ako kung ibibigay sa akin ng hilaga ng kaharian. Ikaw na umagaw ng aking karangalan sa klase ay dapat mamatay. Tama na, Florante. Huwag mo palalayan ang nangyari. Bakit? Ano nangyari? Bakit gumawa ng gayon si Adolfo? Bakit? Ano
alam niyo, maliliit pa kami. Nagbabanta na siya doon sa restaurante. Magmag siya ng karangalan sa klase. Naramdam ko mga ito. Mag-aalala. Mula ngayon ay kakaltasin ko siya sa talaan ng aking mga estudyante. Hindi ko akalain na kababata mo pa at kababayan ang pagtangkan mo ba't hindi kita mapatatawad. Baka babalik ka na sa Albania. Ano pang hinihintay mo? Profesor, ako man po ay magpapaalam na rin. Hindi po ako maaaring mawalan kay Adolfo. Malaki po ang utang na loob ko sa kanyang mga magulang. Dinaramdam ko. Makasusunod ka sa kanya. Nakakayamot ang buhay ng isang prinsesa. Palagi na lamang kulong dito sa palasyo. Mabuti pa sa akin ang isang dalagang bukid. Malaya at maligaya. Laura, lahat ng tao ay nangangarap na maging anak hari at tagapagmana ng korona. Hindi lamang nila nalalaman ang buhay ng isang prinsesa na katulad ng ibong itong nakakulong sa isang hawlang ginto. Palagi akong may tanod, may sukat ang aking mga hakbang, at hanggang sa paliguan lamang kumaring makaabot. Huwag ka sanang hibang, anak ko. Kinaiinggitan ng marami ang iyong kapalaran pagkat isinilang ka sa banig na gito. Akong naiinggit sa mga dukhang isinilang sa banig na dayami, pagkat tinatamasa nilang kalayaan. Ang Conde Adolfo. Sinong Conde Adolfo? Ang bugtong pong anak ng nasilang Conde Sileno na matalid yung kaibigan, kadating lamang po buhat sa Athena. Papasukin mo. Laura, pumasok na sa iyong silid at mayroon akong panauhin. Mahal na Ari, bilang pagsunod sa tagubilin ni Ama, ay inihahandog ko ang aking sarili upang maging isang alagad. Salamat, Conde. Natapos ba ang pag-aaral mo sa Atenas? Atenas? Opo, kahapon lamang ko dumating. Napakapili ka ng ating prinsesa. Mailap na mailap sa mga lalaki. Para sa kanya ay wala nang magandang lalaki kung hindi Narciso na nababasa niya sa mga aklat ng mga adas. Kaya araw-gabi ay dinadasal ng makasasana siya ng isang pinaksang katulad noon. Sinasabi, talaga raw magandang lalaki si Narciso. Kaya nang masarami niya ang kanyang sariling alinis sa tubig, ay kinalibangan at linigawan. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Alam niyo, may panauhin daw ang aking ama.